So, bakit ka nga ba nag-abroad? Pakilagay naman sa comment section yung mga kapwa natin of the world dyan. Bakit nga ba kayo nag-abroad? So, yun ang pag-uusapan natin mga idol. Siyempre sa akin mga idol, unang dahilan, napakahirap naman po kasi maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Reality lang po, yun pong katotohanan. No? So, kahit nga po yung mga college graduate na talagang hirap pa din po maghanap ng trabaho. No? Sipin mo, may mga licensed nurse, licensed engineer, licensed na mga teacher. Alam mo, mag-start sa trabaho yan, minimum. Minsan, napakahirap mag-apply. Napakadaming requirement. Daming mga chichabureche sa resume mo bago ka matanggap sa trabaho. Sipin mo, pag-apply ka lang na bagger diyan sa sa SM, kailangan kailangan college graduate with pleasing personality. Sis Mariosep. So reality lang 'yan mga idol. At maliban diyan mga idol, no, meron pa yung tinatawag na provincial rate sa Pilipinas. Syempre, nasa Pilipinas tayo. So magkano lang sahod dun sa probinsya namin? Parang nasa 320 pesos lang atang minimum dun mga idol, no? So isipin mo, pareho lang ng trabaho ng gwardiya sa Manila tsaka sa probinsya, pero magkaiba sila ng sahod. Sa Manila 600 ang minimum, sa probinsya nasa 300 lang, 250 pesos sus Mariosep. At sa Pilipinas mga idol, ang hirap kapag ipon. Kahit na nasa regular na kumpanya ka na, regular ka na doon o kaya sa gobyerno, halimbawa teacher ka doon or police, mahirap mag-ipon mga idol. Pwede na, sahod ka 30,000, 40,000, kasama mo pamilya mo, yung asawa mo nagtatrabaho din, pwede na yun mga idol, no? Kasama mo pa pamilya mo. Kung ako sana may sahod na mga ganyan, pwede na no? Yun nga lang, mahirap pong mag-ipon, gusto mo magpundar ng kotse, bahay, lupa, napakatagal, ang hirap, no? May tax pa, 30,000 sahod mo, 20,000, may tax pa yan. At kapag pumasok ka naman sa gobyerno, ang tagal naman bago ka ma-regular dyan. Grabe, pahirapan. Kailangan mo munang ligawan yung mga supervisor mo, mga district supervisor, chiche-bureche, bago ka ma-regular. Sus Mariosep, ilang taon ka nang nagtatrabaho, 10 years, 20 years, 30 years, bago ka pa ma-regular. Sus Mariosep. Siyempre, lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Gusto nating masuportan yung mga pamilya natin. Di ba? Yung magulang natin, yung so napakahirap. Ang problema lang sa pag-abroad, talagang sakripisyo yan, malayo ka sa pamilya mo. At kung hindi ka rin marunong sa mga pera mo, sahod mo sa abroad, sus Mariosep, sayang ang oras mo dito, huwag ka nalang mag-abroad. Gastos dito, maluho ka, mabisyo ka, huwag ka nalang mag-abroad. At maniwala ka sa akin, kahit na anong bansa ka pumunta, Australia, Canada, Amerika, mayayamang bansa, kung hindi ka marunong paghawak ng pera mo, maniwala ka sa akin, yung buhay mo, ganun pa rin, walang magbabago. Kahit triplehin pa yung sahod mo, kahit sumat ko pa ng milyon, mas malaki naman ang luho mo, gastos mo, wala rin. Pero syempre, wala namang nagbabawal sa'yo na enjoyin mo yung buhay mo, enjoyin mo, pero mag-alat ka ng budget sa mga luho mo, ganun. So, wag mong ubusin yung mga sinasahod mo sa mga luho mo sa buhay. Sabi nila, ano naman ang pakialam mo sa amin? Sahod namin to, pera namin to Bakit ikaw ba nagpapasahod sa amin? Wala kang paki sa pera namin. Totoo naman yun, wala tayong pakialam. Ang problema kapag ikaw ay nasa alanganing posisyon na, nangailangan ng pera, sus Mariosep, saan ang takbo mo, mga kapatid mo, magulang mo, sino-sino na tinatakbuhan mo. Lahat na lang inaagrabyado mo, lahat na lang iniistorbo mo, sus Mariosep. So dito sa abroad mga idol, walang nakaka-proud dito. Sakripisyo lang ang pag-abroad. Sa tingin mo yung mga nag-abroad lang, sabi nila yumabang na. Hindi po, walang nakaka-proud sa abroad, napakahirap po sa abroad. So palagi mo lamang tandaan mga idol kung ano ba yung mga rason bakit ka nag-abroad. So sana wag tayong maligaw sa ating mga layunin sa buhay. So kayo ba mga idol, i-comment nyo sa baba ano nga ba yung mga dahilan nyo bakit kayo nag-abroad sa mga OFW na kagaya natin.